Okay, hi guys. Welcome to the part 2 of the trading system ng bayan. So, sa session na to, no, i-discuss natin yung paano i-set up yung look and feel ng ating chart at saka yung overview ng setups. So, ito yung Kikay kits natin, no. So, medyo meron lang tayong kakikayang konti. Ito yung mga nasa ano natin, chart natin, no? Simple moving averages 20 and 50, SMA 8 and EMA with cross, tapos Donchan channel, and then RSI. So, para malagay yan sa ano, kailangan meron ka ng Investa na chart. Tapos, open mo yung chart. So, ang default ata ng chart ng Investa ay naka-blue and green. Tapos, meron yatang grid lines yan. So, pupunta ka dito, tanggalin mo yung grid lines para medyo slick dito sa appearance. Yan, yung mga vertical and ano niya, tatanggalin mo yan. I think naka-watermark din yan. Yata, tatanggalin mo na lang para mukhang malinis. Tapos yung um, candlestick natin dito, kung mapapansin nyo, black or white. So basically, it's the same. Pag white yan, yun yung green. Pag black, yun yung red. Kasi ginawa lang natin black and white para hindi tayo malito dun sa ibang kulay ng um, ano natin, indicators. So, pero wala namang problema kung gusto mong naka-green and red pa rin yan, no? Kasi yun yung usual eh. Ano ba yung market ngayon? Green, ibig sabihin up. Ano ba yung market ngayon? Red, ibig sabihin down. Eh, sa atin, no? Ano ba yung market ngayon? Black. Or white, yung market. Anyway, so, yun. No, okay. So, para lang ano, kanya-kanyang kakikayan yan, So, para lang pakita natin, no? Same body, click mo dito, gagawin mong white, tapos ito, black. Tapos yung border, gagawin mong black lahat. Tapos yung wick niya, gagawin mong black pa din. And then, yung last price na dito, pwede mong gawing black para kita mo siya. Yan, yung last na price. Okay. Next is paglagay ng moving average. Yan. Tapos, type mo moving average, kanyan. Tapos, papalitan mo siya ng length niya na 20. Tapos, gagawin mong green. Tapos, pwede mong palitan yung thickness niya. Okay. Tapos, ito, copy-paste mo na lang. Control-C, Control-V. Tapos, ang input mo ay 50. Tapos, ang style mo ay kulay blue. Okay? Ganyan. O kaya, punta ka dito sa indicator, no? Type mo na lang cross. Yan, MA. Since parehong simple moving averages to, dito ka na lang sa MA cross. Okay? Tapos, palitan mo yung shorter mo ng green, naka-green na siya. Tapos ito, blue. Tapos yung inputs mo, yung short mo is 20. Tapos 50. Yan. Style mo dyan ay tanggalin mo si cross niya. Okay? Tapos pwede mo lang tanggalin to. No? Ganon. And then, kung gusto mo magdagdag ng 100 and 200, copy mo lang yan, tapos paste mo. Punta ka dito. Short mo ay 100, di ba? So, red. Long mo ay violet. Tapos 100 and 200. So, may ano ka lang dyan, naka-reserve ka lang dyan na MAs 100 and 200, tapos i-hide mo na lang. Okay. For trend analysis, di ba? Ngayon, next natin ay SM8 saka EMA3. So, ganun din, no? Punta ka na lang dito sa indicator, tapos cross MA with EMA kasi magkaiba yun, di ba? Yan. So, pag na-add mo dyan, punta ka dito sa style mo. Yung MA mo, ano ba itsura nung MA natin? Eto. Tapos, EMA mo ay violet. Tapos, ang itsurang cross natin ay red, ang kulay.
Okay? Tama? And then, yung MA natin ay 3, tas yung MA natin ay 8 pala, tas yung EMA natin ay 3. Yan. Okay. Tapos, babalikan pala natin 'to. Increase natin yung thickness ng yan. Okay. So, ayun. May thickness na siya. Yung iba kasi ano, may gusto ng thickness, eh. Okay. Next one is yung last one. Hindi. Next is Don-chan channel. So, dito ka, indicators, tapos Don-chan channel. And then, i-edit natin yan. Gagawin natin 10. Tapos, style niya ay tatanggalin mo yung background, tanggalin mo yung middle line, yung lower din, tapos yung upper gagawin nating red. Tama, no? Red? Okay, red. Okay. So, next na indicator is RSI. So, lalagyan mo yung RSI ng ganyan. Okay na yan, no? Although, kung gusto mong maglagay ng levels, pwede mong palitan to, no? Depende kung gaano ka kakikay, gagawin mong black yan. Tapos, papatabain mo ng konti, di ba? Kasi may mga gusto yung medyo mataba, di ba? Or yung thickness. Okay. And, ganyan. Tapos, kung gusto mong i-highlight yung level na 30. Ito, 30 pala, saka 70. Kung gusto mong magdagdag, halimbawa, copy mo lang yan, tapos paste mo ganyan. Yung unang, is 70 saka 60. Yan. Tapos pwede mong palitan to ng green. Example, ganyan. Okay. Tapos, ito namang isa ay, halimbawa, yung level na 50 to 30. Tapos, lagyan mo itong medyo yellow lang. O kaya orange. O kaya orange. Yan. Tapos, pagko-combine mo yan, ida-drag mo lang dyan. Tapos, make sure dito ka, nakapareho sila ng scale. Yan. Tapos, isi-save mo na yan, no? So, save mo trading system ng bayan. Yan. O kaya TSB for short. Okay. So, okay na. Yan na. So, kapag ka, open mo na lang yung na to. Ngayon, makita mo parang pangit yung itsura nitong no? Parang, wait lang. Ay, EMA 3 yung kulay orange. MA 3. Tapos, ay orange pala. Violet yung MA, tapos, eto, yan. Tapos, pwede mong gawin tong nasa visual or bring to front para nasa harap siya. Tapos, save mo na lang ng ganun. Okay, yan. So, pare-pareho na tayo ng kulay ng ng itsura ng chart para madali mag-compare, no, at saka magturo. So, i-modify mo na lang kung anong gusto mong kulay ng depende sa kakikayan mo, no? Okay. Now, that's that. Okay. Now, we go to setups. So, ito yung overview ng setups. Basically, 5 lang yan, no? Oversold na may bullish divergence after, and then trend shift, classic retrace, mini retrace, at saka high breakout or HBO. So, ito yung criteria niya, no? Umiikot lang yan sa mga moving averages na pinakita natin kanina. Tapos, ito yung entries and then exit. So, don't worry, we have specific videos on each setup.
na i-di-discuss natin. So, ang inaano lang natin dito yung overview. Okay. So, ang gusto kong maintindihan natin or i-explain, ah, na concept na kailangang makuha natin at this point in time is yung, ano ba yung logic ng mga setups na 'to, 'no? So, basically 'di ba natutunan natin in the previous sessions na the market or a stock can move in phases, 'no? Accumulation, markup, distribution, saka markdown. And then we try to figure out yung, phases ng market using trend analysis, okay? Now we said na ang uptrend, yung alignment nung 3 moving averages, is an indicative of a markup. And then sideways, indicative of accumulation, reaccumulation, distribution, saka redistribution. Tapos yung markdown, or I mean, a downtrend is an indication of markdown. Okay. So basically, itong setups na 5 na 'to, it aims to, capture yung point na nasa baba ka ng accumulation. Tapos pagka mag-e-end ng accumulation, which is yung trend shift, and then kapagka nagre-reaccumulation, dito papasok yung retrace natin. Tapos kapagka let's say hindi mo na capture yung retrace, meron kang mini retrace saka high breakout na setups. So, kung titingnan natin dito 'no, example kay Semirara, basically tina-try natin i-capture tong part na 'to. Ngayon kung let's say naintindihan mo na yung concept ng ano na 'to, puwede mong baliktarin yung rules, i-apply mo sa markdown naman na ano, okay. So, dito sa accumulation, maano natin na, merong point diyan na magba-bottom out siya, yung kumbaga oversold levels. Iyon yung pangkuha natin 'tong oversold setups. Tapos let's say, ah, hindi pa siya nagtutuloy na mag-reverse 'no, merong ano 'yan, may sign ng divergence. Not all the time, pero nagda-divert siya. So, meron tayong setup na gano'n, na pang-capture dito sa baba ng accumulation. Ngayon 'pag mag-start na yung markup, ang indication kasi nun is magbe-breakout yun from a consolidation, eh, yung pangkuha natin dun is si trend shift. So, 'no, na setup. Kasi mag-aano na siya ng trend, magshi-shift siya ng trend, eh. And let's say hindi mo napasok yun, usually naman ang market ang mga stocks naman nagre-retrace yan, eh, 'no. So, meron kang mini retrace na pag-setup diyan. Tapos kung merong mas malalim na retrace yan, yung tinatawag nating classic retrace, okey? So, let's say na-miss mo 'tong mga 'to, puwede kang pumasok sa classic retrace. Ngayon kapagka na-miss mo pa rin si classic retrace, meron din tayong halimbawa sa reaccumulation 'no, na-miss mo 'yan. Meron naman tayong pang-ano ulit sa high breakout naman, okey? So, and then kapagka nag-mini and then high breakout, gano'n na lang din yung so basically, it's parang ano lang siya, common sense lang naman 'tong setup natin na 'to. Basically, naka-structure lang siya, it's not actually a secret, eh, 'no. Ang secret is yung idea kung ano yung tina-try mong i-capture. Puwede ka namang gumamit ng kahit na anong moving averages diyan, eh, actually. Basta alam mo 'tong concept na 'to ng market phases. So, but for us, this is the one that we ano, based on experience 'no, that we actually use. But the idea behind it 'no, that is what I want you to understand, is we're just simply trying to capture this one, okay? Na hoping you can improve this with the different setups, but this is what it is for now that we used to try to capture itong markup, okay? So yun, yun ang purpose natin dito, yung maintindihan mo yung idea behind it. That's more profound than simply giving you yung setups. Okay? So that's that. So in the next sessions natin 'no, di-discuss natin yung specifics ng ng setups natin.
So yung criteria, entries and exits. So we'll start with oversold and then oversold plus bullish divergence na setup. Okay? So again, no? Please follow us in our social media accounts. And then see you in the next sessions. This has been Mr. B. Bye for now.